Noong 1960s, wala pang mga obscene scene sa mga pelikula na katulad ng 70s at 80s sa mga bomba at bold films. Pero may tinatawag na ring mga sex symbols ang Philippine movie. Ang multi-awarded actress na si Charito Solis o Rosario Violeta Solis Hernandez. Isa sa mga sexy role niya ay sa pelikulang Igorota. Bomba star na minsang nagpainit ng malalamig na gabi, lalo na ng mga kalalakihan. Noong mga panahong iyon, isa sa pinakamalaking bentahe ng mga artista, lalo na para sa mga kababaihan, ang gumanap sa mga pelikulang medyo nagpapainit ng mga manonood. Naging mabisa ang ganitong klase ng mga pagganap upang manatili ang maraming mga bituin sa limelight at maging sentro ng atensyon. Marami sa mga bomba stars na ito ang nag-iwan ng marka sa larangan ng pag-arte, subalit marami din naman sa kanila ang panandalian lamang ang naging karera at unti-unti ding nawala. Nasaan na nga ba sila ngayon? Yan ang ating alamin. Una ay si Joyce Jimenez. Ilan sa mga pinagbidahang pelikula noon ni Joyce Jimenez ay ang Scorpio Nights 2 noong 1999, Warat noong 1999, Narinig Mo Ba ang latest noong 2001 at Ano Bang Meron Ka noong 2001. Si Joyce Jimenez ay isa sa mga sikat na sexy star noong dekada 90 dahil sa kanyang kagandahan at hubog ng katawan. Marami ring naging pelikula si Joyce kung saan naipakita niya ang kanyang galing sa pag-arte dahil dito'y nabansagan siyang pantasya ng bayan. Sa edad na 18, nagsimula ang karera ni Joyce Jimenez sa pag-arte nang magdesisyon ng kanyang pamilya na lumipat sa Pilipinas. Bukod sa pag-arte ay sumali rin si Joyce sa mga beauty pageant. Sa panahon ng kanyang kasikatan, natagpuan niya ang taong kanyang makakasama sa habang buhay. Iniwan niyang pag-artista upang magpakasal sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Paul Egbalik noong 2008. Ang kanyang asawa ay miyembro ng United States Air Force na isang Filipino-American. Kaya ngayon, mayroon nang itinataguyod na pamilya si Joyce. Siya ngayon ay nakatira sa San Diego, California kasama ang kanyang asawa at mga anak. Isa na ring career woman si Joyce ngayon bilang isang office supervisor sa kanyang pinagtatrabahuhan sa California. Pangalawa sa ating listahan ay si Priscilla Almeda. Bago pa man naging isang sikat na aktres sa larangan ng pagpapaseksi, unang pumasok si Priscilla Almeda bilang isang teen star na may pangalan pa noon na Abby Viduya. Noong taong 1996, biglang sikat ang dalaga pa noon na si Almeda nang pagbidahan niya ang isang pelikulang may titulong Sariwa. Tila ito din ang kanyang naging big break noong mga panahong iyon. Noong panahon na lumamlam ang kanyang karera ay napabalitang nagtrabaho si Priscilla sa bansang Japan bilang isang bartender. Tsaka ito nagtungo sa Canada naman at doon ay nanirahan kasama ang kanyang mga anak habang nagtatrabaho sa isang opisina. Matapos ang mahigit 10 taon ay balik showbiz na muli si Priscilla Almeda. Sa kanyang pagbabalik sa showbiz ay naging bahagi siya ng top rating series na FPJ's Ang Probinsyano. Nakatrabaho niya ding muli ang kanyang dating love team na si Leandro Valdemor sa Kapuso Adventure series na Lolong. Ilan sa mga pinagbidahan noong mga pelikula ni Priscilla Almeda ay ang Sabik sa Halik noong 1995, Sariwa noong 1996, Tukso Layuan Mo Ako 2 noong 1996, Sutla noong 1999 at ang Shota ng Bayan noong 2001. Pangatlo ay si Aya Midel. Sa laki ng hinaharap noon ni Aya Midel ay tinagurian siyang papaya queen ng ilan nitong mga tagahanga. Ilan sa kanyang mga pinagbidahang pelikula noong panahon ng kanyang kasikatan ay ang Totoy Mola noong 1997, Sisa noong 1999, Akin Ka Lamang noong 1997, Laro ang Buhay noong 1998 at Gatilyo noong 1999. Sa paglamlam ng kanyang karera sa showbiz, tila nahanap naman niya ang panibagong tagumpay sa larangan ng pagluluto bilang isang chef. Nagtapos si Aya Midel sa Center for Asian Culinary Studies with a degree in International Cuisine, Baking and Pastry. Sa ngayon ay nagpapatakbo siya ng mga restaurant at kabilang dito ang Albay sa Bicol at Ishias Garden Bistro sa Tabaco. Na-feature din noon si Aya Midel sa proyektong Kain Na ng Department of Tourism. Hiwalay si Aya sa kanyang Japanese husband na si Yoji Hayukawa, pero kahit hiwalay na sila ni Yoji, nananatili naman daw silang magkaibigan at nagtutulungan para sa kanilang anak. Pangapat ay si Rosana Roses. Malamang na siya ang pinakakilalang bituin noon sa mga mapang-akit na pelikula at tinawag pang Osang ng karamihan. Mula pa man noon, madalas na nagiging laman ng balita si Osang dahil sa iba't ibang mga issue. Si Rosana Roses ang pinakasikat na aktres noong 90s dahil sa kanyang mga drama, acting at daring roles na pinagbibidahan sa ilang mga proyekto at show business. Isa rin siya sa mga kauna-unahang aktres na nakatanggap ng kontrata ng Seiko Films na kilalang kilala noon.
Halos ilang taon rin siyang tumanggap ng mga project sa show business, subalit ngayon na nagkakaedad na ang aktres ay mas pinipili na lamang niya ang simpleng pamumuhay at malayo sa anumang kontrobersiya kasama ang kanyang partner. Marami man itong issue at kontrobersiya na naranasan sa media, ay matapang pa rin si Rosana na harapin ang anumang pangungutya laban sa kanya. Sa katunayan, proud nitong ipinakilala sa media ang kanyang partner na si Blessy Arias na kanyang nakilala noong siya ay teenager pa lamang. Hindi man nag-workout ang marriage ni Rosana sa kanyang ex-husband na si Tito Molina, ay masaya naman ito dahil nagkaroon siya ng 2 anak sa kanyang dating asawa at ngayon ay mayroon na itong mga apo na kanyang inaalagaan. Panglima ay si Maui Taylor. Isa si Maureen Ann Tupas sa mga sumikat na sexy stars at pantasya ng mga kalalakihan noon sa Pilipinas. Nakilala siya bilang Maui Taylor at kabilang siya dati sa Viva Hot Babes na sumikat noong 2003. Kasama niya dito noon sina Andrea Ay 1998 at Gatineau 1999. Nagpasya si Papaya Queen, Aya Medel na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral kasabay ng kanyang booming acting career. Natapos niya ang International Cuisine, Baking and Pastry sa Center for Asian Culinary Studies, at ngayon ay isang pride na chef at may-ari ng 3 restaurant, kasama na ang Ishi Aya's Garden Bistro sa Tabaco, Albay sa Bicol. Kasama rin si Aya sa Kain Na. Nang kagawaran ng turismo, kampanya kinatawan niya ang Region 5, at nagkaroon ng mga demonstrasyon sa pagluluto sa 3 araw na kaganapan noong ika-27 ng Setyembre hanggang 29. Una na kinuha ni Aya ang pelikula kung saan gumanap siyang sister role kay Ian Veneracion. Gayunpaman, Totoy Mola, isang pelikula na pinagbibidahan ni Jay Manalo ang unang lumabas. Simula noon, kumantong sa kanya ang landas sa karera ni Aya na gumawa ng higit pang mga mapangahas na papel. Alec Bobig, mga pelikulang Sexy, Tampisaw 2002, Masarap na Pugad 2002, at Naglalayag 2004. Si Alec Bobig ay nagpatuloy sa showbiz noong 2007 matapos na maipanganak ang kanyang anak kasama ang aktor-producer na si Carlo Maceda. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Alec sa showbiz at pinagbibidahan ng ilang teleserye tulad ng Be Careful with My Heart 2012, Nasaan Ka Nang Kailangan Kita 2015, at FPJs Ang Probinsyano, 2016-2017. Kasalukuyan siyang kabilang sa cast ng Cade ng Ginto, 2019. Si Maria Teresa Bobig Tambis, ipinanganak noong ika-18 ng Mayo taong 1984, ay mas kilala sa kanyang screen name na Alec Bobig. Siya ay isang mestiza Filipino-German, kanyang ama ay isang lalaking Pilipino habang ang kanyang ina ay isang babaeng taga-Europa. Inez Veneracion. Mga pelikulang Sexy, Sa Paraiso ni Efren, 1999, at Alindog ni Barbara, 1999. Si Inez Veneracion ay nananatiling aktibo sa showbiz, gumagawa ng mga proyekto para sa ABS-CBN at GMA7. Huling itsura niya sa teleserye ay sa seryeng 2016 na The Greatest Love. Bahagi rin siya ng pelikula ni Sylvia Sanchez na Jesusa, na naipakita ngayong 2019.
Noong Oktubre taong 2019, sumali si Ines sa tanyag na kampyon ng edisyon ng segment na Tawag ng Tanghalan ng It's Showtime. Katya Santos. Mga sexing pelikula. Keka 2003, Sex Drive 2003, at Boso 2005. Bago naging isang Viva Hot Babe, si Katya Santos ang pangunahing kontrabida sa hapon na teen drama na si Ana Karenina. Sa kasalukuyan, si Katya ay kasama pa rin ng Viva Entertainment, at mayroong mga hosting at pag-arte na proyekto paminsan-minsan. Si Katya Santos ipinanganak noong 1981-1982, ay isang artista at modelo ng Filipino. Sinimulan niya ang kanyang karera sa serye sa telebisyon sa Pilipinas na Ang TV at Okie Dokie Doc sa edad na 13. Crisilda Volks. Mga pelikulang sexy, Ang Init ng Dugo, 1998, Kasangga Kahit Kailan, 1998, at Alias Boy Tigas, Probinsya Nung Wais, 1998. Si Crisilda Volks ay naninirahan sa Estados Unidos mula pa noong 2011. Noong 2017, siya at ang kanyang kasosyo ay nagpakasal sa isang simpleng seremonya sa Texas, USA at mayroon siyang anak na nagngangalang Rafa kasama ang dating kapareha, ang aktor na si Chris Villanueva. Maui Taylor. Mga pelikulang sexy, Gamitan 2002, Sex Drive 2003, Ang Huling Birhen sa Lupa 2003, at Puro Tot 2008. Tulad ni Katya, si Maui ay isang teen star bago naging isang Viva Hot Babe. Naging bahagi siya noon ng TGIS at Ana Karenina. Sa kasalukuyan, abala si Maui sa pagiging vlogger. At nag-showbiz gigs din siya tulad ng pag-host ng ABS-CBN na Umagang Kay Ganda. Inaasahan siyang magbida sa isang sexing pelikula in the future. Beauty pageant contestant na nagbida sa mga pelikula tulad ng Kakaibang Karisma, Makamandag na Bango, Totoy Mola, Hayop sa Ganda, Bakit Kailangan ng Ibon ng Pakpak, Alipin ng Aliw, Tukso si Charito, Dalawang Eba sa Paraiso ni Adan, Laging Sariwa ang Sugat, at Sex Education. Nadakip si Sabrina M. sa isang buy-bust operation sa Quezon City noong September 25, 2016 at halos 2 taon siyang nakapiit bago nakalaya noong September 2018. Noong 2023, nagpasya siyang bumalik sa pageantry sa pamamagitan ng pakikilahok sa Mrs. Face of Tourism Philippines competition. Ngunit umatras siya 2 araw bago ang coronation night. Si Sabrina ay kasalukuyang nakatuon sa kanyang pagbabalik sa pelikula at telebisyon. Si Daisy Garcia Reyes ay isang multi-talented na personalidad na nagtagumpay bilang isang aktres, mang-aawit, TV host, politiko, negosyante, at beauty pageant title holder. Siya ay kinoronahang Binibining Pilipinas World 1996 at dating konsehal ng Pateros. Nagkaroon siya ng mga pelikula, kasama ang ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa pelikulang Pilipino tulad nina Rudy Fernandez, Aga Mulak, Lito Lapid, at Albert Martinez. Ang kanyang mga kilalang sexy films ay kinabibilangan ng Huwag na Huwag Kang Lalapit Darling, Walang Katapusang Init, Hatiin Natin ang Ligaya, Sa Piling ng Iba, at Dumating Ka Lang Ba Para Umalis. Sa kasalukuyan ay namamahala siya sa 2 negosyo, Daisy Premium Papaya Soap at isang beauty salon. Si Nini Jacinto ay kilala sa kanyang mga sexy na papel sa mga pelikula tulad ng Talong, Gigil, Pukyutan, at Dalawang Pisngi ng Langit. Umalis siya sa showbiz noong 2003 matapos mabuntis ng kanyang Japanese partner. Lumipat si Jacinto sa Japan noong 2002 ngunit bumalik sa Pilipinas pagkatapos ng 1 buwan. Ipinanganak niya ang kanilang anak noong June 2002. Sa kabila ng kanyang unang nabigong relasyon, muling natagpuan ni Jacinto ang pag-ibig at kasalukuyang masayang kasal sa isang police captain. Nakatira sila sa Cavite kasama ang kanilang 4 na anak.
Si Claudia Coronel o Milfed Dacula sa tunay na buhay ay nakatira ngayon sa Los Angeles, California at nagtatrabaho bilang isang nursing assistant o caregiver sa isang ospital. Hiwalay na siya sa kanyang Chinese-American businessman na asawa. Si Coronel ay aktibo sa Facebook at nananatiling isang proud na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kilala siya sa kanyang mga papel sa mga sexy films tulad ng Pisil, Anakan Mo Ako, Live Show, Toro, at Tuhog. Si Rita Magdalena ay nakilala sa kanyang mga daring na papel sa mga pelikula tulad ng Pusong Hiram, Mananayaw, Bawal Mahalin, Bawal Ibigin, Pilya, Hapdi ng Tag-init at Wanted GRO. Matapos umalis sa industriya, lumipat siya sa San Diego, California kung saan kalaunan ay ikinasal siya kay Christopher Bartleson. Sila ay nagkaroon ng baby boy na anak. Sinundan ni Magdalena ang pag-aaral ng pag-arte sa University of California, San Diego at ipinahayag ang kanyang hangarin na posibleng bumalik sa pag-arte. Si Alona Amor, isang dating sexy actress, ay kilala sa kanyang mga papel sa mga pelikula tulad ng Evangeline 14, Bubot Kulang sa Panahon, Heto Ako Lalaki, Alipin ng Tukso, Rosario 18 at Virgin People 3. Nagkaroon siya ng mga maikling pagpapakita sa mga serye sa telebisyon na Hahamakin ng Lahat at Ika-6 na Utos. Si Amor ay lumayo na sa pansin ng publiko at hindi na nakikilahok sa anumang proyekto sa pelikula o telebisyon. Siya ay masayang mommy na sa kanyang 3 anak. Si Via Veloso, isang teen star na naging isang sexy star noong dekada 90, ay nagkaroon ng matagumpay na karera sa parehong genre. Nagbida siya sa ilang sexy films, kabilang ang Isla 2, Laging Sariwa ang Sugat, Hayop sa Sex Appeal, Hiyas sa Paraiso ng Kasalanan, Lollipop, Bibingka, Apoy sa Ilalim, Apoy sa Ibabaw, at Hamog sa Bukang Liwayway. Nagpahinga si Veloso upang alagaan ang kanyang ina na nakikipaglaban sa breast cancer. Matapos ang pagpanaw ng kanyang ina, bumalik siya sa showbiz sa suporta ng kanyang malapit na kaibigan na si Carla Estrada. Si Veloso ay patuloy na lumalabas sa iba't ibang mga palabas sa TV, kabilang ang A Love to Last, Bolera, Black Rider, at Lilet Matias, Attorney at Law. Nagbida rin siya sa mga pelikula tulad ng Si Tokhang at ang Tropang Buwang at Mang Kano. This little thing helped me more than my last therapy session. It's called the Pandy, a lifelike plush toy designed. Si Aya Medel, nakilala bilang Papaya Queen, ay isang dating bold star na nagbida sa maraming sexy films tulad ng Totoy Mola, Akin Ka Lamang, Babae sa Bubungang Lata, Shirley, Sisa, at Gising na si Adan. Sinundan ni Medel ang kanyang pagkahilig sa culinary art, nagtapos sa isang degree sa International Cuisine, Baking and Pastry mula sa Center for Asian Culinary Studies. Siya ngayon ay isang matagumpay na chef at may-ari ng 3 restaurant, kabilang ang Ishayas Garden Bistro sa Tabaco, Albay, Bicol. Si Ana Capri ay nag-debut sa pelikula noong 1996 sa Virgin People 2. Nagpatuloy siya sa pagganap sa maraming sexy films, kabilang ang Sa Paraiso ni Efren, Pila Balde, Aray, Live Show, at Bakat. Si Capri ay nanalo ng 3 Best Actress Awards para sa kanyang mga performance sa Pila Balde at Ala Verde, Ala Pobre. Ngayon ay masaya siyang kasal sa Australian businessman na si Dave at mayroon silang 2 anak. Ang kanyang mga latest na show ay kinabibilangan ng mga pelikula na Barcelona, A Love Untold at Too Cool to Be Forgotten at mga drama sa television tulad ng Forevermore, All of Me, FPJs Ang Probinsyano, Magkaibang Mundo, The Blood Sisters at Ngayon at Kailanman. Si Priscilla Almeda o Abby Viduya sa tunay na buhay na nagsimula bilang isang teenage star ay naging isa rin sa mga bold star na gumawa ng mga daring na pelikula tulad ng Sutla kung saan ipinakita niya ang frontal nudity. Matapos ang ilang panahon na paninirahan sa Canada kasama ang kanyang pamilya, bumalik siya sa Pilipinas at mula noon ay lumitaw sa mga serye sa telebisyon tulad ng Ang Probinsyano at Lolong.
Si Almeda ay muling na in love sa kanyang first love na si Jomari Ilana at sila ay ikinasal noong November 2023. Siya ay ina ng 3 anak na babae mula sa dati niyang karelasyon. Ang kanyang mga kilalang sexy films ay kinabibilangan ng Sabik sa Halik, Sariwa, Tuksolayuan Mo Ako Dos, Sutla at Syota ng Bayan. Siya ay naghain ng candidacy for Councilor for Parañaque City sa darating na halalan sa May 2025. Si Aramina o Hazel Pascual Reyes Almarines sa totoong buhay ay isang multi-talented na artista na nagtagumpay bilang isang actress, mang-aawit, endorser at negosyante. Sinimulan niya ang kanyang karera sa That's Entertainment bago lumipat sa mga sexy films na lalong napasikat sa kanya. Kilala bilang Millennium Goddess, si Mina ay tumanggap ng maraming parangal, kabilang ang isang FAMAS Award para sa Best Actress at 3 Golden Screen Awards. Siya ay patuloy na aktibo sa industriya ng entertainment. Lumalabas sa mga serye sa telebisyon tulad ng Padyak Princess sa TV5 at Lovers and Liars sa GMA7. Si Mina ay isang matagumpay na negosyante at kasal sa negosyanteng si Dave Almarines. Siya ay tumatakbong councilor para sa Pasig City ngayong May 2025 elections. Si Joyce Jimenez na dating kilala bilang Pantasya ng Bayan ay pinalitan ang kanyang imahe bilang isang bold star para sa isang masaganang buhay bilang isang full-time mommy blogger at fitness enthusiast. Nakatira na siya sa California, USA kasama ang kanyang Phil-Am na asawa na si Paul Eli Egbalik at ang kanilang 3 anak. Ang mga kilalang sexy films ni Jimenez ay kinabibilangan ng Scorpio Nights 2, Warat, Biyaheng Langit, Balahibong Pusa at Ang Galing-Galing Mo, Babes. Kilala si Ina Raimundo sa kanyang nakakaakit na performance sa 1995 San Miguel Beer advertisement na Sabado Nights. Ang kanyang mga daring na papel sa mga pelikula tulad ng Tuhog, Burlesque Queen Ngayon at Shame, Bakit Ako Mahihiya ay nagbigay sa kanya ng karangalan kabilang ang nominasyon para sa Gawad Urian Award for Best Actress. Matapos pakasalan ang Ukrainian-Canadian businessman na si Brian Poturnak noong 2003. Nagpahinga si Raimundo sa pag-arte upang bigyang pansin ang pagiging ina. Bumalik siya sa telebisyon noong 2012 at mula noon ay lumitaw sa iba't ibang mga serye kabilang ang Lumayo Ka Man Sa Akin, Marimar at The Millionaire's Wife. Si Raimundo ay patuloy na binabalance ang kanyang karera sa pag-arte at pagiging ina. Lumalabas sa mga kamakailang serye tulad ng Can't Buy Me Love at Pamilya Sagrado at mga pelikula tulad ng Pieta at XNY. Si Rosana Roses o Jennifer Adriano Arias sa tunay na buhay ay nakilala sa kanyang papel sa pelikulang Comfort Women: A Cry for Justice noong 1992. Ang kanyang mga daring na performance sa mga pelikula tulad ng Di Mapigil Ang Init, Patikim ng Pinya, Ligaya Ang Itawag Mo Sa Akin at Kuratsa. Ang babaeng walang pahinga ay nagpatunay sa kanyang husay bilang isang aktres. Matapos ang kanyang tagumpay sa mga sexy roles, lumipat siya sa telebisyon at naging host ng talk show na Star Talk sa GMA7. Si Roses ay patuloy na aktibo sa industriya ng entertainment. Lumalabas sa iba't ibang mga serye sa telebisyon at pelikula, kabilang ang mga serye ng ABS-CBN na Batang Quiapo, Pamilya Sagrado at Pira-Pirasong Paraiso. Salamat sa panonood at kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutan mag-like, click ang notification bell at mag-subscribe. Sir na si Yush na may Number 10, Wally Bayola at EB Babe Yush. Noong taong 2013 ay kumalat ang video ng komedyanteng si Wally Bayola, kasama ang EB Babe dancer na si Yush na may habang 6 minutes and 40 seconds. Si Wally ay kilalang host ng noontime variety show na Itbulaga. Ayon sa asawa ni Wally na si Riza, ay pinatawad na niya ang mister sa mga pagtataksil na ginawa nito sa kanya. Suspecha naman ni Wally, ay kumalat ang video nito matapos na ipaayos ang kanyang personal laptop. Number 9,
Ethel Buba and Alex Crisano. Ang video ni Ethel at boyfriend niya noon na isang basketballista na si Alex Crisano, ay kumalat noong 2005, ayon kay Alex, posibleng kumalat ang kanilang video, matapos umano nitong ipaayos ang kanyang cellphone sa isang mall. Number 8, Paulo Bejones. 2014 nang kumalat ang video ni Paulo Bejones sa social media. Ang kanyang viral video ay mayroong part 2, na kung saan ay pinagpiestahan nga sa social media. Ang isang part ng video ay kumalat noong July 2014, at ang pangalawa naman ay noong August 2014. Ayon sa aktor, na 2010 pa umano kinunan ang naturang video, bagamat makalipas ang ilang taon ay ipinaayos niya ang battery ng kanyang laptop, kaya nag-leak ang skandal niya. Nakatanggap ang aktor ng email, kung saan ay hiningan siya ng 3 milyon, hindi siya nagbigay ng ransom dahilan na kumalat ang kanyang video. Pinag-uusapan naman na si China Roses ang babaeng nasa video, pero walang kumpirmasyon dito si Paulo Bejones. Number 7, Loisa Andalio. July 2018 naging usap-usapan sa social media ang aktres na si Loisa Andalio, matapos kumalat ang kanyang malaswang video. Ang ex-PBB housemate ay sinasabing siya ang nasa video na nilamas-lamas ang kanyang harapan na tila may ka-video call. Hindi na umano nagbigay pa ng pahayag ang aktres ukol sa nasabing kontrobersyal na video. Number 6, Mystica at Kid Lopez. Si Mystica ay 45 years old at 23 years old naman si Kid nang ikinasal sila noong 2013. Ang kontrobersyal actress na si Mystica at asawang si Kid Lopez, ay may malaswang video na kumalat sa social media. Ayon kay Mystica, ang naturang video ay raw material o unedited sa kanilang movie, na kung saan ay mariin naman nila itong itinanggi. Number 5, Chris Elda Volks. Si Chris Elda Volks ay isang sexy actress. Nagsimula ang kanyang showbiz career noon mismong late 90s. Nagkaroon sila ng anak ni Chris Villanueva pero naghiwalay sila noong 2005. Muling nagkaroon ng balita kay Chris Elda na wakasan ang kanyang buhay noong 2007, sa pamamagitan ng pag-inom ng detergent soap at liquid bleach. Magmula noon ay wala nang narinig pa mula kay Chris Elda, hanggang sa kumalat ang kanyang video. 4 ang naturang video at hindi maitatanggi na siya ang nasa video kasama ang kanyang nobyo na isang Malaysian. Sa ngayon si Chris Elda ay kasal sa kanyang lesbian partner. Number 4, Andrea Brillantes. 2015 nang kumalat ang video ng kapamilya actress na si Andrea Brillantes, na kung saan ay makikitang nagsasarili sa kanyang kwarto. Ito naman ay mariing itinanggi ni Andrea, at ayon pa sa mga chika ay ate ni Andrea ang nasa video. Ayon sa isang source, ay ang kanyang cellphone ay ninakaw raw kung saan naroon ang kanyang private video. Ang nagnakaw ng kanyang cellphone ang nag-upload ng naturang malaswang video, na agad namang kumalat, kung saan ay pinagpistahan sa social media. Minor de edad pa noon si Andrea Brillantes kaya ipinagbabawal sa lahat ng nakakuha ng kopya ng video, na panoorin ito. Kung sino man raw ang magpapakalat ng video ay ipapakulong raw ng gobyerno. Sa ngayon ay hiwalay na si Andrea sa kanyang ex-boyfriend na si Richie Rivero. Number 3, Jim Paredes. Si Jim Paredes ay isang OPM icon, na isa sa miyembro ng Apo Hiking Society. Noong una ay itinanggi niya na siya ang nasa video na kumalat sa social media, ngunit kalaunan umano ay inamin din niya. Ayon ni Jim, hindi niya alam paano ito kumalat noong 2019. Dagdag pa ng singer, nag-isip at nagdasal muna siya bago aminin ang kanyang pagkakamali. Sa video ay makikita siyang naka-earphones habang nilalaro ang kanyang ari, at habang dumidila ito na may ka-video call. Number 2, Chito Miranda at Neri Naig. Si Chito Miranda ay vocalist ng bandang Parokya ni Edgar, samantalang si Neri naman ay bahagi ng Star Circle Quest. Kumalat ang kanilang video noong 2013 kasama ang kanyang kasintahan na si Neri, na sa kasalukuyan ngayon ay asawa na niya. Ayon kay Chito, ay may nagnakaw umano sa kanyang kwarto at kasama sa nakuha ay ang flash drive, na kung saan ay naroon umano ang mga malalaswang video nila ni Neri. Number 1. Dr. Hayden Ko, Maricar Reyes at Katrina Halili.
Ito ang pinaka-kontrobersyal sa lahat ng naging usap-usapan sa social media, at umabot pa sa Senado ang viral video nila ni Katrina Halili, Hayden Co at Maricar Reyes noong 2009. Buong sambayanan ang tumutok sa kontrobersyang ito, lalo na sa kasong isinampa ng aktres na si Katrina Halili kay Hayden Co, na kalaunan naman ay ibinasura umano ng Korte Suprema. Live-in partner ni Hayden Co si Vicky Bello ng panahon na iyon, kaya masyadong kontrobersyal ang nasabing video. Sa ngayon ay kasal si Hayden Co kay Dr. Bello, si Maricar naman ay kasal na din sa singer na si Richard Poon, samantala si Katrina Halili ay nasa showbiz industry ngayon. Para sa iba pang Hello mga ka-channel, after more than 35 years, ngayon ay aalamin natin kung ano na ang mga looks ngayon ng mga hinahangaan at pantasya noon ng mga tatay, tito at lolo natin noong 1980s. 80s bold star, how do they look now this 2024? Miss Amanda Amores, Miss Mirna Castillo, Miss Emily Loren,
Gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel. Yeah. Miss Myra Manibog, Miss Coca Nicolas, Miss Joy Ilang, Miss Christina Cristol, Miss Lala Montelibano, Miss Cherry Madrigal, Miss Izenit Briones, Miss Liz Alindogan, Yo, I think about others way before myself. Miss Vida Verde, I feel like I go through hell, damn, wasting time on your dreams instead of mine. Miss Petchi Agbayani, Round on a dime, man. Don't let somebody take your time and your Miss Maria Isabel Lopez, Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Pepsi Paloma and Stella Strada, AI photo editor. Their looks if they're alive now.